Hello. Hello. Hello sir, magandang hapon sa iyo. Oo. Hapon. Tawag nito sir, currently yun lang ang mga kailangan mo, yung canned goods. Diyan, yung mga kailangan pa, hindi yung mga Kailangan yan ng mga kwan, mga sa evacuation center. Doon yan ang kailangan. okay. Primary, Doon ang kailangan. yung mga primary, yung blankets, at saka relief goods, tsaka medicine. Oo, yun ang talaga ang pinaka-kwan nila. Yung basic needs lang talaga ng mga evacuees. Kahit blanket nila, saka yung mga ibang goods na sustain. Dito naman si Secretary Maroas, si Ricky Soliman. And then, nabalitaan, tumawag si Secretary Alcala. Conference, sinabi ni Secretary Alcala na papasila they had 17 bags of rice na isi-ship dito sa Zamboanga City. Zamboanga City also, nagbigay yun na, kung di ko nagkakamali, parang 300 sack ata ng bigas. Ang meeting nila kahapon, kanina, positive siya na kayang-kaya i-sustain sa mga evacuees ang pagkain pang pangangailangan. Pero kung tuloy-tuloy pa ito, talagang hindi na talaga siguro kasi lalong tumatagal, lalong yung mabibigat yung mga damages. Patulad kanina as of 1 o'clock na PM, so may additional na naman na sunog. May panibago na naman pong sunog na nangyari. Yes. So may panibagong sunog. Mga 1 o'clock PM. So Okay. malaki ang sunog. Accordingly din yan sa monitor na nakita namin sa TV. Okay. So doon din kami standby sa bahay na lang kasi walang sinong lalabas sa daan. Kasi very tensionado talaga yung paligid. Okay, yun yung tinatawag na curfew hour. Yes, tuloy-tuloy yung gagawin sila from 8 p.m. up to 5 a.m. But yung sa daan, inaapoy talaga na kung maaari, lahat ng mga tao, civilian, particularly nasa bahay talaga. Yun ang pinaka-advise. Okay. Yun ang pinaka-advise. So, nandito lahat sila. At saka yung spokesman natin ng AFP, si Colonel Emil Sagala ba yun? Sapala? Okay. Yung AFP spokesman talaga. So, nandito siya. At saka sa Wismincom naman, ang proper tagapagsalita lang talaga to confirm ng mga balita ay si Colonel Gregorio. Okay. So, Colonel Gregorio. Ang sa ground commander, ang pinaka naman, handle ng situation talaga, ang siya na mumuno ay si General Banyo. Okay. General Banyo. So, ang situation ngayon ng Zamboanga City is talagang kung nabanggit na sa news, parang na-demoralize sila. Okay. Na-demoralize sila. So, tendency there is nagawa sila ng diversionary tactics outside sa area na affected na nandoon yung kasamaan nila. Okay. Then, meron naman na nahuli na mga dito sa Canelar, kahapon, may nahuli naman sila doon na parang nila, yung nagawa siguro ng kalukuhan sa labas, pero na-pre ng mga pulisya natin. Okay. At saka nahuli yung dalawa at nakakuan talaga sila. Natala sa presinto and then mayroon silang dala na 45 caliber pistol. Yan ay nakita ko diyan sa True TV. Okay. Sa TV talaga. Sir, yung may mga contact ba tayo dyan ng mga parish priest? May makukontak kasi 'di ba na-capture na hostage yung isang parish priest na si Father Michael. Yes. Nandun sila. So nakausap na yon.
nakausap yun ng anchor ng RMN Okay. na si Ronnie Liedo, nakausap, tinanong siya sa mga kung ano na siya. So, nasa maayos naman daw siya. Okay. At saka nakausap din ng crisis committee na chairman si Mayor Ping Climaco, nakausap din si Directly. So, maayos din ang pari. Bakit maayos din. Okay, So sir. ngayon, ang negotiation, nakausap na rin ng mayor natin, na mayor ng Zamboanga City, si Normis Suari. Okay. Ngayon, sinabi ni Normis Suari na strongly denied niya yan. Mhm. Itong nangyari ngayon dito. So, parang wala siyang alam. Yun din ang sinabi niya sa mayor namin dito sa Zamboanga City. Okay. Yan balita na binibigay ko, yan ay galing din sa TV station, particular sa RMN. So, dyan ko yan. Ano yan? Local station dyan sa local. At buti hindi pa magkakaroon ng news blackout dyan. So wala pa naman, wala pang blackout, wala pa rin. Pero ayon sa fire, hinihintay nila yung signal siguro ng fire station na Bureau of Fire kung ikuha nila yan, putulin nila ang linya yung affected ng sunog. Okay. Sir, may question ako. Pwede ba tayo makakuha ng contact sa mga parish priests, sa mga parish dyan sa areas na safe area? So kung sakali man magdadala ng pangangailangan, pwede namin makontak. Sana makuha na namin yung mga contact number. Yes. Yung binigay ko number sa'yo, nandyan mga pari. Okay, yung ano yan, yung Nandyan sila. Radio Mindanao Network. Yes, RMN. Yung mga number na yon, nandyan sila. So, bali sila ang pinaka-monitoring center dyan. Lahat ng relief good, dumadaan sa kanila. Lahat talaga may support sa kanila na mga civilian, mga businessman. So, lahat ng mga goods ay dumadaan doon sa kanila. Sila na mismo, sila na ang nag-handle dyan, and then sila na ipapadala nila doon sa mga evacuees natin. Copy, sir. Sir, pagka keep in touch lang ako sa iyo at tawag dito. Kung ano man yung update to whatever extent, tatawag din kami sa iyo kasi preparing kami sa sitwasyon, no? Lalo na kung may instruction sa akin about to sa mga goods, no? Na ano, kaya lang the question nga yung sa sinabi mo kanina na ano yun yung walang magawa talaga ang situation niya at hindi makapasok at talagang ano Civilian. sa civilian, pero sa tingin ko Hindi talaga inaalaw yung civilian na makapasok sa perimeter kung saan yung affected. Yes. Kasi may mga sniper din sila doon na hindi pwede natin even ang fire station, kahapon may sunog kahapon, kung pasok na doon ang truck natin, meron talaga, may gunshot talaga siya sa kanila. okay. At least nasabi mo yan, at least aware kami kasi ang question, ang Philippine Red Cross ka hindi rin makapasok. Ang Philippine Red Cross kahapon, they attempt na makapasok sana, pero ganun pa rin. So until nakausap na ng anchorman ng RMN, si Ustad Malik, na yun ang Grand Commander ng breakaway ng faction, nakausap nila na i-respetuhin nila ang white ng Philippine Red Cross. Okay? So, ayon din kay Commander Malik, i-respetuhin man daw nila. So, hanggang doon pa lang maibigay kong info kasi wala pa naman na sinabi na nakapasok na ang Red Cross. Yes. Kasi nakamonitor lang din tayo sa bahay sa TV. Okay. So, at least may monitoring situation ka dyan kasi mas update ka dyan rather than us dito Updated talaga ako kasi may mga media sila nasa area talaga, penetrate. So, tinatapo lang dyan sa station nila. So, marinig natin through live talaga. Okay. So, may nakuha na akong data sa iyo from kung saan makokontak yung mga pare. The question is, kung
kung makakapasok ang Red Cross, makakapasok din ang Caritas. Hello, sir? Anyway nga, putol tayo. Naputol tayo. Putol tayo. Oo. Hindi kasi, sir, ang evaluation ko, sir, Kung kasi napag-usapan na kanina ni Ronnie Lieto, yung anchor ng RMN, at saka si Ustad Malik, yung pinaka-head ng taksyon. Nakausap na rin. So, yun ang sinabi na irespetuhin nila. okay. Hindi, sir, ang sa akin, sir, Wala pang bagong balita na nakapasok na wala pa, pero nagbitaw na siya ng salita na makapasok. okay. Kung makakapasok ang Philippine Red Cross, ang evaluation ko, what for Caritas pa na alam nilang sa simbahan ito. So, siguro pagbibigyan nila to kasi tulong to para sa mga sa mga katulad yung nabiktima diyan. No, so Ngayon, ang affected areas diyan is 4 barangays ba o 5 barangays? wording ang narinig natin, parang 7 barangay. 7 barangay. Unconfirmed pa yan pero marami kasing barangay dyan eh. But ang pinaka-base talaga nangyari ay Santa Barbara. Ngayon, Santa Barbara, sa Calustre, at saka Talon-Talon. Mhm. So yan talaga ang pinakamalapit sa Santa Barbara. Okay. Yan ang pinakamalapit sa Santa Barbara. Pero itong iiwan ko lang sa Ewing, no? Napag-usapan ang Red Cross lang. Okay. Ang i-respeto nila Red Cross lang. lang. Oo, na pwede makapasok doon, magkaroon ng mga medical needs ng mga hostages natin doon, mga evacuees natin doon. Okay. So, bali, yun ang pinag-usapan nila ng Anchorman at saka ng Ustad Malik. Okay. So, yun ang kwan lang. Pero maliban dyan, I don't think so, ha? Pwede. Yes. Isipin natin, iba yung paniwala ng kabila. Yes, so I understand. Mahirap talaga. Kasi even ang ang Bureau of Fire, tinitira nila ng sniper. Okay. So, talagang iba talaga to, nangyayari ngayon. So, kung tungkol naman sa troops dito, kung ang area, very isolated, isolate na Okay. ang area. Pero makakita natin, nakagawa pa rin, sunog pa rin. Okay. So, malaking sunog to ngayon, if we compare kahapon. Okay. Malaking sunog ito. So, yun ang mga sinasabi ko ngayon, yun din ang nakikita ko at narinig ko sa monitor. Sir, right now, hindi ako makakall ng tawag sa iyo eh. Nagtataka rin ako sa ko. Hindi ako makatawag ng direct call sa iyo. Only text message ang dating. Pero nagtaka ako, nakakapag-outside call ka. I think merong deficiency sa sa point of contact sa cell. So, siguro sir, yung backbone natin sa radio communication diyan, naka-open naman, nakakakuha ka rin ng data diyan sa radyo natin. Yes, naka-monitor din kami sa mga ibang radio network, like mga alert. Yes. Makakuha din tayo. Yung sa grupo niyo sa scan. Yung sa scan. Sa scan, ang natin, meron naman din sa scan. Meron din sa scan sa amin. Pwede din, naka-monitor din kami. But yung communication dyan is very lang talaga. Yung Limited. 10-0 lang talaga. Oo. Caution. Observe lang kasi meron na kasing meron na kasing proper authority na nandun na. Ganon kasi ang ginawa. Kaya meron na talagang inatasan ang pamahalaan na tagapagsalita ng AFP, tagapagsalita ng Bureau of Fire. Okay. So tagapagsalita ng government na siya lang ang may power na yung pagsalita niya yan ay talagang A1. Okay. So maliban sa kanya, may mga salita hindi na paniwalaan. Okay. Kasi lahat ng mga balita na pumapasok sa kanya, hindi ma-evaluate nila,
doon sa area. Okay. Kung gaano katotoo. Lahat ng mga balita ngayon na binabato sa TV, yan ay mga A1 kasi na-evaluate na nila yan. Okay. Yun ang pandyan. Sige ho, sir, at least na ano natin yan, yung sitwasyon. Siguro after this, sa mga pangyayari, siguro maraming magkakandak siguro po dyan ng mga medical mission kasi yung mga affected ng mga nabiktima dyan sa ganyang battle zone, war area, is ang mahalaga sa atin yung mga bata eh. Sigurado ko they were traumatized and at the same time nag-uulan ho ba dyan? Kamusta weather pala? Ang weather condition? So parang weather condition dito sa Zamboanga, kung talaga, fair weather siya. Maganda yung weather natin, ang temperature natin, ang sunrise natin comes at 6:05 and then sunset again is 16 ata ang sunset. Apo. Hanggang ngayon, wala pa nga, sunset, tama, 16 talaga. Pero yung weather niya sa ulan, sa ano po, sa nag-uulan ho ba dyan o mainit naman? No, walang ulan dito so far. Okay. Wala talaga. Very good condition talaga yung Zamboanga City. Yes, kasi we are all concerned about sa mga bata. Yung mga matatanda, kaya nilang mag-survive eh. Pero yung mga bata, we are aware sa mga bata. Kasi hindi pa nila alam ang mga ganyang sitwasyon. Tapos, buti na lang, maganda ang weather condition dyan. At least hindi malamig. No? Pero sigurado ko, Pero sa kabila naman magandang fair weather dito. Kaya lang, ang gusto na mangyari ngayon ay uulan. Apo, Dahil, abot yung sunog. apo, Kasi sunog na kasi susunog kasi yan kasi nagpabigat eh. apo. So, natapos na 4 days So, bali, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday, so 4 days. So, magiging 5 days ito. So, wala pa rin nangyari. Apo. So far, walang development na maganda. Walang usapan na. Meron naman usapan pero hindi natin alam kung paano. Okay. May nakukuha ho ba kayong ano? May involvement ba dyan ng political with regards sa politics involvement? Nagkakaroon ba ng politika or what? Tamagan, Wing. I-explain mo lang, Wing. Tamagan. Nagkakaroon ho ba ng politika dyan sa area kung bakit tumatagal ang ganyang sitwasyon dyan sa area ninyo? May politika bang involvement? Parang hindi ko rin masabi yung gano'n kasi iba kasi ayon din sa balita napag-iwanan sila ng gobyerno itong paksyon na ito. Okay. Napag-iwanan sila ng gobyerno kasi concentrate tayo doon sa MI, Okay. So sa MI, nakalimutan natin yung MN, LF. Okay po. So, parang ganon yung mostly lumalabas sa mga balita. So, Okay. medyo nagtampo, nagalit, so gumawa ng bagay na ganito para mapansin. So, yun na yung balita, nagpapansin. Apo. Yun ang sabi dyan. O sige po, at least basta tatawag ako kung ano man ang update ko kung kailangan pumunta ako dyan sa'yo or whatever at kayo kagad ang priority dyan eh. Makakuan sa'yo, makasabi sa'yo kung ano man dito maririnig ko dito sa mag-other din na may mga info din tayo na natatanggap na yung info na hindi na-evaluate, disregards natin yan. Yes, Pero yung na-info natin yung galing sa source person na inatasan na siya lang ang may karapatan magsabi, Okay. yun na talaga tayo maniwala kasi evaluate na yun. Okay. Na-evaluate na A1 yun. Maliban doon, even text messages in sa part ko, hindi ko pinapansin yan dahil hinihintay ko kung totoo yung info na yan. Okay. Sir, in behalf ng radio amateur enthusiast dito sa Manila, talagang we are worried kasi kayo mga enthusiast dyan, mga radio enthusiast dyan sa area nyo. And from the very first start, we are already concerned sa situation nyo. And we have some groups, not only Caritas, no? Talagang yung mga ibang grupo dito, alam nilang marami nagra-radyo dyan na we are trying to
have a contact na talagang malaman ng katotohanan diyan sa area ninyo. Tayo lang naman na magtutulungan diyan, mga nasa ano eh. Oops, namatay. Hello? 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 Yes, oo. Tayo lang kasi ang nagtutulungan diyan eh sa mga radio enthusiasts at batuhan lang naman ng mga information, especially A1 information sa bawat sa atin. So, kumbaga, ang lahat ng tropa no sa radyo eh talagang gumagawa ng paraan para magkaroon ng direct contact diyan sa lugar ninyo. Yung ibang kasama natin, no, yung ibang kasama natin sa single sideband, alam ko isa sa mga hostages right now. At nakausap namin through radio sa single sideband na yung yung anak mismo at siyempre lahat tayo talagang worry diyan. Ayaw natin namin Okay, worry talaga tayo. Oo. So, kami ako yung work ko sa Pasilan, di ba? Okay. So, dito ko ngayon sa Buanga. Because stranded kami. Oo. So, sa airlines naman at saka sa port, no? Philippine Ports Authority. Okay. So, walang vessel naglalayag. Okay. To Zamboanga, to wala. Sambasulta na. Zamboanga, Pasilan, Sulut, Tawi-Tawi. So, walang naglalayag dyan. Actually, ang balita talaga rito is nag-award yung mga tao dyan, talagang panic buying, which is wala na rin mabili. No, yun din ang budget. Pero mayroon naman mga alternative store na nag-o-open sila. Meron din na alternative store. Pero siguro yung mga small fisherman na nangingisda pa rin para makapag-supply ng pagkain sa lugar, makapagbenta. Meron pa rin, pero pangilan-ilan na lang. Kaya lang, yung commodities natin ngayon, ibalikan natin yung presyo dati, medyo mataas siya ngayon. Yes. Palagi ng iba eh. Oo. Yun ang pangit. Nagkakaroon na nga ng ganyan situation, nagsasamantala pa yung ibang tao. Oo, yun na nga, oo. So, yun ang muna pwede kong ma-share sa iyo tungkol sa mga paganapan dito. Lahat yun na nasi-share ko sa iyo, yan ay ang nakikita ko at naririnig ko rin sa namin, sa monitor namin. Copy, sir. Sige. At keep in touch lang, sir. Mga yan, although confirm yan, mga kwan, pero i-accept natin yung confirm na mga kwan, na mga info, nasa atin na rin yun kung i-kwan natin, serious natin yan. Sige, sir. At tawag dito, basta't mag-ingat lagi. Sir? Wala ka? Basta't mag-ingat-ingat na lang po kayo dyan. Yes. Wala talaga ang nagawa namin dito. At kung talagang very strict sila, talagang wag na lang muna lumabas ng bahay at safety muna ang importante. Nasa safety management muna. Yes. So, yun na ang ginagawa namin dito. Lahat ng kamag-anak namin, hindi naman kami. Kundi lahat. Kasi lahat ng tao ngayon sa Sambuanga nakipagkuha na cooperate na talaga sa AFP, PNP. Kasi lahat rin ginagawa nila na mga precautionary measure na talaga maiwasan talaga yung mga unawareness pa. Okay, sir. Talagang ginagawa. Nakipag-cooperate na rin yung mga tao. Okay, sir. Kasi mahirap talaga. Ma-encounter natin sa daan. Crossfire tayo kung paano so mahirap talaga. Basta lang, sir, laging nasa safety lang ang lalo na yung mga bata. Yun ang priority natin, yung mga bata. Okay. Nasa na lang ang balita ngayon, nasa grandstand ang mga evacuees. But ngayon, bukas naman sila ng panibagong evacuation center. Bukas na naman mga school, bukas na rin sila kasi hindi lahat ma-accommodate sa grandstand. Opo. Kasi I hope yung mga school at saka yung mga binubuksan nilang mga eskwelahan na for evacuees highly secured. Baka mamaya pasukin din yan. secure na sila. Wala na sila doon sa lugar na yon. Kaya lang, monitor talaga ng PNP sa AFP ang mga places kung saan sila nilagay. Kasi
kasi mahirap na yan. Kasi ang ginagawa nila ngayon, sa labas na. Okay, sir. Labas. Kaya very isolate talaga yung place na doon. Dagat, ipapawid. Ang ipapawid namin dito ay suspended. Ang Okay. pasahero, dinadala lang sa Sagensan at saka Cebu. Pero hindi commercial flight, kundi C-130. Okay. C-130. Kasi hindi din takutin ng mga airlines, para banata din sila, ang take off nila, banata din sila. Kasi sinipapit talaga ang airport dito sa Buanga eh. So definitely hindi makakapasok ang C-130 right now. Yes, C-130 na naghahatid ng mga passenger. Taga Manila ka, dadaan ka ng Jensan, dinala sa Santo City, at dinala sa Santo City, paglilipat ng Manila. Or from Zamboanga to Cebu, lilipat ng Manila. Yung hanggang Jensan, dinala sa Santo City, hanggang Cebu lang ngayang C-130. After that, yung ticket ninyo, i-honor yan nila. Okay. Ang airlines, i-honor din nila. Okay. Pero C-130 lang ang nagbigay ng serbisyo ngayon. So no commercial flights in all Mindanao. Wala so far sa ngayon. Sa ngayon, wala. Walang balita talaga kasi ang balita ay C-130 lang. So dalawang C-130 na umalis the whole day. Okay. Ang first flight is to Jensan, General Santo City, and then followed ng to Cebu. Lahat ka ng C-130 nag-operate. Okay. So pagdating ng Jensan, sasakay sila ng commercial na. Pagdating ng Cebu, sakay din sila ng commercial to Manila. Lahat sa Manila lahat. Okay. So, dito mo ano ang sitwasyon ngayon dito? Bangko, negative, wala talaga. Okay. Phone shop, wala din. Gasoline station, wala din. So, sa 5 days, tomorrow is a 5 days, so, maubos na. Maubos na. So, tendency there, mag-init na talaga ang ulo ng iba. So, paano nila? Yung mga remittances, wala na. Walang maibayad, walang pera, walang makain, walang mabili. Kung may mabili man, wala ding mabilan. Okay. Kaya meron naman mga alternatives. Kaya lang yung mga pera na dinadala sa kanila, kaya Maynila, ipadala sa Zamboanga City para kunin nila yung pera. So, plus, Wala. yung mga, lawyer, mga Western Union, iba pa, plus, bangko, wala. Wala talagang ano, no? Kung makita mo ang epekto. Sir, do they have a timetable for that matter? Wala bang, may timetable ba? Wala talaga. Walang gumagawa dito ng timetable na matapos itong araw. Puro lang yan hopefully. Matapos na. Iba Okay. yung kwan dito. Iba yung senaryo. Kasi barangay isang lugar talaga. So, kalat pa yan. After sa iba sa barangay, meron naman sa kabila. So, walang hello. Yes, sir. Yes, sir. Nakikinig ako. So, barangay, hindi lang yung sasakyan, hindi lang yung mall, kundi isang barangay. Okay. Nandyan yung hoses, so ilang tao sa isang barangay, isang lugar na yan. For example, yung barangay Santa Barbaras, barangay Talon-Talon, barangay Lustre. So, yan ang mga key talaga na affected. So, how about yung mga nandoon pa sa kanila sa kabila? Yes, sir. May mga estimate ka ba ng number of families sa affected? May estimated, may rough estimate ka? Ang balita, initially 17,000 nasa grandstand ngayon. At saka total na yan ang affected. Okay. 17,000. Ang balita sa grandstand, mga 3,000 to 7,000. Initial Initial. lang yan. Mga balita. Kasi hindi pa na talaga. Tuloy-tuloy pa kasi ang evacuees eh. Okay. May mga dumarating pa palang evacuees talaga. Tuloy-tuloy. Katulad ngayon, nasunog na naman. So, saan niya matulog? Kundi, evacuation center. Okay, sir. So, ganon kalala dito ngayon. Yung kalala. Okay, sir. So, yun lang muna, Wing. Sige, sir. Maraming salamat, sir. At mag-ingat-ingat po kayo. At pati sa pamilya. Sa natin makaya maibigay yung balita, ipita ko lang sa iyo, Wing. Yes, sir. At pamilya, kamusta nyo na lang ako. Extend nyo ako sa lahat ng grupo dyan, sa mga nagraradyo. Sure. Yes, sure. Okay, thank you. Thank you po, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Okay, Wing.